pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Salamat po sa iyong pangako na iyong tinupad sa tagang panahon. Ibinigay mo sa mga aliw at siya ay dumating.
banal sa langit ng galing. Pangako mo, Ama, sa aming tinupad, tunay kang matapat. Laging sasambitin, pag-ibig na banal, sa bawat kaluluwa, sa salay na ligaw, tuwa'y labis-labis, pagkat pangaliw sa aming dumating. Ang mga aliwan sa aming dumating, Espiritong banal sa langit ng galing. Pangako mo, Ama, sa aming tinupad, tunay kang matapat. Ezekiel 37, 11 hanggang 14. Sinabi ng Panginoon sa akin, Anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito aking bubuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo sa inyong mga libingan o bayan ko at aking pauuwiin kayo sa lupain ng Israel. Inyong malalaman na ako ang Panginoon kapag aking binuksan ang inyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo, at kayo'y mabubuhay, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong malalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Ang espiritu ng buhay. Inilarawan ng Diyos ang makasalanang Israel ng mga tuyong buto. Iniutos niya kay Ezekiel na magpahayag ng propesiya sa kanila at sila ay nagkaroon ng litid at laman. Muli ay nagpahayag si Ezekiel ng propesiya at ang Espiritu ng Diyos ay pumasok sa kanila. Sila ay nabuhay at tumayo na napakalaking hukbo. Tayong lahat ay naging mga patay sa kasalanan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos na tinanggap natin nang manalig tayo kay Kristo, tayo ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Ito ay gawa ng Espiritu Santo. Ngayon ay wala nang kahatulan laban sa atin na mga na kay Kristo Jesus. Ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Awit 139, 7 hanggang 10. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Kung ako'y umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng ubaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kasamang lagi. Ang Espiritu Santo ay kasama nating lagi. Siya ang nagbubukas ng ating pandinig upang marinig natin ang salita ng Diyos. Siya ang gumagawa upang manalig tayo na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Siya ang nagbigay sa atin ng bagong pagsilang. Tayo ay ipinanganak na muli ng Espiritu Santo
kaya tayo'y naging mga anak ng Diyos. Gawa 2:1-4. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Espiritu ng kapangyarihan. Sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hininghan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad." Ilang araw bago siya iniakyat sa langit ay sinabi niya sa kanila, "Hindi na aabuti ng maraming araw mula ngayon, at kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo." Bago siya iniakyat sa langit ay sinabi niya, "Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa." Ito ay natupad ng araw ng Pentecostes. Juan 15:7-11. Gayunmay sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katuwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. Mga aliw. Ang Espiritu Santo ay ating mga aliw. Siyang nagsasabi sa binabagabag ng kasalanan, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang naghayag kay Jesus na anak ng Diyos na lubos na gumapi sa dyablo. Ang Espiritu Santo ang binhi ng Diyos na nananatili sa atin. Nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Ang Espiritu ng Katotohanan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang katotohanan." Sinabi din niya na ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Katotohanan, na papatnubay sa atin sa buong katotohanan. Ang sasabihin niya ay mula kay Jesus at sa Ama. Sinabi ng Panginoong Hesus, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag niya. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinabi ko na kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahahayag.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.